Albularyong niligtas ni Canole sa kamay ng demonyo. Makinig po kayong maigi. Sa mga taga Mindanao, baka meron pong nakakaalam ng kwento na to. Kung meron pa kayong nabubuhay na mga lolo at lola, subukan niyong itanong. Baka sakaling alam niya ang kwento patungkol sa albularyong si Hinaro. Apo Hinaro kung tawagin ito sa kanila. Siya ay isang katutubo na kilalang isang malakas na albularyo na dinarayo pa ng napakadaming tao na nanggagaling kung saan saang lugar dito sa atin. Ito yung klase ng albularyo na kahit na anong lengguwahe ang gamitin mo ay kaya niyang intindihin at sasagutin ka rin niya sa lengguwahe na ginamit mo. At siya rin yung klase ng albularyo na nakakakita ng mangyayari sa hinaharap. Katulad ng pagtama ng dilubyo, alam niya yon ipaliwanag sa lahat ng mga kapwa niya katutubo na nakatira malapit sa kanya. Isang hapon, araw yon ng Martes, papalubog na ang araw. Lumapit sa kanya ang binatang si Buday at tinanong kung bakit napakalayo ng tingin ni Apo Hinaro. Apo, napapansin ko ho sa mga lumipas na araw, bakit napakalayo ng tingin nyo? Maganda naman po ang panahon. Ano po bang mangyayari? Buday, hindi tayo pwedeng magpasilaw sa magandang panahon na ipinapakita sa atin. Hindi porket matiwasay ang paligid, wala nang darating na panganib. Kahit na nasa malayo pa sila Buday, o kahit na namumuo pa lang sila, nalalaman ko na ang mangyayari. Kung ganun po Apo, ano po bang nakikita nyo? Ang nakikita ko Buday ay isang napakalakas na lindol ang tatama sa ating kapuluan. Ha? Lindol? Paano po yan? Di pag may mga dumating kayong mga pasyente, ikakalat nyo po ang balitang yan. Natural. Ganon na nga Buday. Teka, alis muna ako. Teka po, saan po kayo pupunta? Katulad ng dati, kailangan kong magtungo dito sa batis sa ibaba. Sasama ka ba Buday? Sige po. Habang naliligo doon ang matandang Hinaro, bigla itong natahimikan. Tapos napapikit. Nagtataka si Buday kung ano na naman ba ang ibig sabihin nun. Apo. Shhh! Huwag kang maingay Buday. Sandali lang. Makalipas ang 10 minuto, napadilat yung matanda. Kapansin-pansin sa kanya na parang meron itong nakitang nakakatakot na mangyayari. Mas lalong kinabahan noon si Buday nang ikwento na ng kanilang apo ang nakita niya na mangyayari. Buday, inaasahan ko na sa susunod na linggo ay merong darating. Darating na ano po? May darating na tao. Ang taong yun ay magbibigay ng matinding takot sa tribo natin. Ha? Bakit po? Ngayon atin naman tunguhin yung taong tinutukoy ni Apo Hinaro kung sino ba iyon. May isang lalaki na sobra ng kasakiman, sa kayamanan, sa lupain, at hindi lang yun, hayok siya sa babae. At ang lalaking yun ay nagngangalan na Ede. Dali na! Bilisan niyong kumilos! Gabi na eh! Ayaw kong abutin dito ng hanggang alas 12 ng madaling araw. Wika ni Ede sa kanyang mga tauhan na kasalukuyang
naglulugas ng palay. Dahil nung mga oras na yon, sila ay naglulugas ng palay. O anong tinitingin-tingin mo, ha? Kung meron kang sasabihin, mamaya na lang, tapusin niyo muna yung trabaho niyo. Utod kayo ng kabagalan. Yung lalaking nakatingin sa kanya ay isa niyang tauhan sa bukid. Ang nais lang naman sanang sabihin ng taong yon kung pwede na ba silang mamahinga. Sa bagay, alam ng kanyang tao na ayaw ni Ede na mamamahinga sa kalagitnaan ng trabaho. Sa bagay, hindi naman natin sila masisisi. Kahit sinong tao ay nakakaramdam din ng pagod, lalo na sa trabahong bukid, maghapon na naaarawan at nakalubog pa sa putik. Nang dahil sa malamok sa lugar na yon, si Bossing Ede ay hindi na nakatiis. Alis na ako rito. Bilang na bilang ko kung ilan ng mga palay na nakasako dito. Sa oras na mabawasan to kahit na isang sako, isa sa inyo ang mamamatay. Wika ni Bossing Ede sa kanila. Kinabukasan, naiuwi na ang mga palay. Binilang niya ito at kulang ng isang kaban. Pinahalera ni Bossing Ede lahat ng kanyang mga tao at tinatanong ng maayos kung sino ang nagnakaw. Ayon sa kanyang mga tao, wala namang nagnakaw ng palay niya. Una sa lahat, matatagal na sila kay Bossing Ede kaya't hindi nila kayang gawin ang pagnakawan siya. At isa pa, meron silang mga prinsipyo. Ayaw nilang magpakain ng galing sa nakaw. Maayos pa akong nakikipag-usap sa inyo ng lagay na yan. Ngayon, wala ba talagang aamin? Sige, total meron naman akong suspetsa sa inyo. Papatayin ko na lang to. Walang nagawa ang isang binata nang ipadampot siya ni Bossing Ede sa kanyang mga galamay at dinala sa bodega upang kitilan ng buhay. Labis ang hinagpis ng mga magulang ng binata kasi nga wala naman silang kasalanan. Ano nga naman ang aaminin natin kung hindi natin ginawa? Hindi ba? Kaya't mas gugustuhin pa nilang mamatay kesa aminin ng kasalanan na hindi naman talaga nila ginawa. Ganon kasamang tao si Bossing Ede. At hindi lang yon. Isang gabi, nagtungo siya sa bahay ng kanyang tauhan. Hindi para utusan sa bukid o kung ano paman. Dahil kanyang nabalitaan ayon na rin sa kanyang pulgas na si Walwalo. Nasabi nitong merong magandang anak ang isa niyang tauhan. Sigurado ka ba dyan, Walwalo? Baka niloloko mo ko. Ayokong sayangin ang oras ko. Hindi, Bossing. Siguradong sigurado ako. Nakita ko ang ganda ng babaeng yon. Anak siya ng tauhan natin sa bukid. Sige, tignan natin. Magandang gabi sa'yo. Hoy, nagulat ka ba? Bakit ba nang lalaki ang mga mata mo, ha? Edu! Halika rito. Ganyan ba ang pakikitungo sa amo? Harapin mo ako, Edu. Si Edu, siya ang merong anak na magandang dalaga. Ayaw niyang harapin ang kanyang Bossing Ede dahil alam niya kung ano ang pakay noon. Saka isa pa, nakita rin ni Edu na si Walwalo ay nakatingin sa kanyang magandang dalagita, kaya't alam na ni Edu ang sadya sa kanya ng kanyang Bossing Ede. Boss, magandang gabi. Iyon hubang atin? Edu, magandang gabi. Siguro na may alam mo ang ibig sabihin ng pagpunta ko rito. Siguro naman
maintindihan mo ang pangangailangan ko. Boss, una ho sa lahat, hindi ko ho pinagbibili ang aking anak. Opo, sumusunod po kami sa lahat ng kagustuhan nyo. Pero, iba ang usaping laman. Mahal na mahal ko po ang anak ko. Kung ganon, sumusuway ka sa pinag-uutos ko, Edu? Parang ganon na nga ho. Yun ding oras na yon nang laban si Edu at pinadakma ng bossing Ede kay Walwalo ang kanyang magandang dalagita. Walang awa si bossing Ede na sinaktan ang dalagita at ito ay ginahasa sa harapan pa mismo ng kanyang mga magulang. Ganon kasama ang taong yun. Maging ang asawa nitong si Madam ay hindi na rin maintindihan kung bakit ganon na lang ang pag-uugali ng kanyang asawa na si Ede. Ang hindi alam ni Madam, doon pala sa bodega niya ay merong isang tago na kwarto na ang tanging nakakaalam lang si Bossing Ede at si Walwalo tapos ang kanilang mga tauhan. Meron pala roon silang tinatawag na maliit na simbahan at dito nila nilalatag ang kanilang pinaniniwalaan. Sa tuwing makakagawa ng kasalanan si Bossing Ede, lagi siyang nagtutungo roon. Maniwala kayo o hindi, kapag nandoon sila, nandoon din ang kanilang sinasamba. Yun nga po ang nangyari, kaya ko ho yun nagawa. Alam ko naman po na ikalulugod nyo ang ginawa ko. Maraming salamat po. Wika ni Bossing Ede sa isang parang rebultong bato na nakaupo sa isang upuang kahoy. Sa magkabilang gilid nun ay merong nagliliyab na apoy na halos hindi mamatay-matay. Ikinalulugod ko yung ginawa mo, Ede. Dagdagan mo pa, damihan mo ang iaali mo sa akin. Wika nun. Si Ede naman ay patangu-tangu lang. Ibig sabihin nun siya ay umaayon sa sinasabi ng parabang rebulto doon sa loob. Hanggang sa lumaon, marami nang nabiktima si Ede na kahit na anong gawin ng ating mga otoridad ay hindi siya mahuli-huli dahil sa sobrang linis ng pagkakagawa. Fast forward tayo. Lumipas ang 2 taon. Halos wala nang nagtitiwala kay Bossing Ede. Maging ang mga sarili niyang tauhan ay kanyang pinapaslang kapag ito ay tumatalima sa mga gusto niya o hindi sinusunod ang kanyang mga kagustuhan. Ede, wala ka nang naiaalay sa akin. Ano nang gagawin mo ngayon? Wala ring maisagot si Ede hanggang sa hiniling ng nilalang na yon na ang kanyang asawa at anak ang ialay sa kanya. Aba, hindi maaari yun. Wala sa usapan yung pati asawa at anak ko idadamay mo dito. Oo, alam kong sa mahabang panahon ikaw ang nagbigay sa akin ng kaginhawahan at ikaw din ang nagturo sa akin para pumatay. Pero hindi ibig sabihin nun pati yung asawa at anak ko iaalay ko sa iyo. Boss! Hindi na yata tama to, boss. Talagang hindi na tama. Umalis na tayo rito. Sabihin mo sa mga bata, igayak ang pangsunog. Susunugin natin ang lahat ng pag-aari ko dito at aalis na tayo. Akala naman ni Walwalo at ni Bossing Ede, sa pamamagitan ng pagsunog ng bodega ay matatakasan nila ang matagal na nilang kakilala. Diyan sila nagkamali. Tamang nasunog lang yung bodega, naging abo. Pero yung parang rebultong nakaupo roon ay nananatiling buhay. Katunayan, lahat ng mga tauhan ni Bossing Ede ay namamatay nang walang dahilan. Tapos,
Si Ede at ang kanyang pamilya ay wala ng matakbuhan. Yung nag-iisang anak ni Ede na lalaki ay palaging pinakikitahan nang lagi niyang sinasamba. Ayon sa bata, para daw itong isang kalabaw dahil ang sungay nito ay nakapabilot tapos sa magkabilang dulo nun ay napakatulis. Tapos kulay itim ang katawan nito na para ba siyang anghel kung tawagin. Tapos meron itong hawak na espadang nagliliyab na hindi mamatay-matay. Yun ang palaging sinasabi ng anak ni Bossing Ede. Yun nga po nakita ko. Daddy, sino po ba yun? Bakit po ayaw niya tayong tigilan? Hindi ko alam. Siguro mas mainam pa. Humingi na tayo ng tulong kung kanino. Ede, ano bang nangyayari sa atin? Sino ba yung madalas nagpapakita sa anak mo? Tsaka bakit mo sinunog yung bahay natin? Ano nangyari kay Walu-Walu sa lahat ng mga tao mo? Hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam. Sa nilipatan nilang bahay, isang napakasimpleng bahay lang at mas pinili nilang medyo malapit sa simbahan yun para kung ano man ang mangyari ay madali silang makakatakbo doon. Isang gabi, yung anak ni Bossing Ede ay masarap na ang pagkakatulog hanggang sa bigla itong naalimpungatan dahil may nakasilip sa bintana. Magkakatabi naman silang natutulog dahil ayaw ipabukod ni Ede ang kanyang anak. Ganon pa man nang maalimpungatan ng kanyang anak, hindi magising-gising si Ede, maging ang kanyang asawa. Daddy? Mami? Ano yun? Wika ng bata. Patay na ang karamihan, kaya't ikaw na ang isusunod ko, Ede. Wika ng tinig. Maya-maya pa si Ede ay nagising at biglang nawala yung nakasilip sa bintana. O anak, ba't gising ka pa? Daddy, ba't ba kasi nakabukas yung bintana? Ha? Sinarado ko yan bago tayo matulog. Nilak ko pa nga eh. Bakit ganun, Daddy? Hindi po tayo tinitigilan ng nilalang na yun. Ano anak? Nakita mo na naman siya? Opo, Daddy. Hindi na po ako makatulog. Hindi na makatulog ang kanyang anak. Nang dahil doon, ginising ang kanyang asawa at nagpunta sila sa malapit na simbahan. Dito ay taimtim silang nagdarasal. Pero ang nangyari, ang nakikinig pala sa kanila, yung dating sinasamba ni Ede. Maniwala kayo o hindi, kitang-kita niya na yun ay nakatayo malapit sa altar. Tawa yon ng tawa. Tapos naglalakad ito papunta sa kanila. Diyos ko po, huwag kang lalapit, parang awa mo na. Wika ni Ede, natakot na ng mga oras na yun. Maging ang kanyang asawa at anak ay nagtatago na sa kanyang likuran. Daddy, akala ko ba safe dito sa simbahan? Ano pong nangyari? Anak, diyan ka lang sa likuran ko. Huwag kang aalis dyan. Wala na silang matatakbuhan ng mga oras na yon dahil ang maliit na pintuan ng simbahan ay biglang nagsarado. Tinatawag nila si Pader, pero ultimong, yung daanan ni Pader ay nagsara, kaya't wala nang sino man ang makakapasok sa lugar. Ede, hiniling ko sa iyo na ang asawa't anak mo ang huling iaalay mo sa akin. Pero sumaway ka, kaya't ako mismo ang gagawa ng paraan. Wika nun, nagbanta si Ede na kapag ginawa niya yon, lalapit daw siya sa itaas. Tinawanan na lang nito si Ede. Ano nga ba ang ginagawa niya ng mga oras na yon? Hindi ba't paglapit yun sa itaas,
Tumawa ito ng tumawa at sinasabi pa noon na walang sino man ang pwedeng pumigil sa kagustuhan niya. Maniwala kayo o hindi, yung asawa ni Ede ay biglang lumutang. Daddy! Si Mami! Nang lumutang ang asawa ni Ede, bumagsak din ito sa simento at nawalan ng buhay. Ganon kalakas yung pinaglilingkuran ni Ede noong araw. Pagkatapos noon, bigla na lamang itong nawala. Tumakas na sila sa simbahan. Umalis na sila sa bahay. Wala nang malang gawin noon si Ede ni hindi na niya alam kung saan ba sila pupunta na mag-ama. Maging yung asawa niyang namatay ay hindi na niya nakuha. Alam niya na sa loob ng simbahan yun at kapag nakita ito ng pare tiyak na bibigyan ito ng magandang burol. Nangamote na silang mag-ama. Wala na silang kapera-pera. Gutom na sila. Wala silang makainan. Sa tuwing makakakita sila ng kainan ay hindi sila pinapansin. Yung iba naman ay pinapalayas sila dahil mukha silang pulube. Daddy, nagugutom na po ako. Gutom na ako. Huwag ka mag-alala, anak. Nakikita mo ba'y bundok na yon? Maraming prutas doon. Manghuli tayo ron ng mga baboy ramo. Iihawin natin, ililitsyon natin. Katulad ng birthday mo, anak. Di ba? Bilisan na po natin, nagugutom na po talaga ako dati. Nagtungo nga roon ang mag-ama. Hindi nila inaasahan na sa lugar na yon ay maraming katutubo. Pinalibutan sila ng mga ito habang nakatutok ang kanilang mga pana. Saan kayo pupunta? Ha? Anong ginagawa nyo rito? Wika ni Buday. Wag mga kaibigan. Hindi kami kalaban. Napatungo kami dito. Nagugutom na kasi kami. Naghanap kami ng prutas. Walang kahit ng anong pwedeng laman ng tiyan. Parang awa nyo na. Huwag nyo kaming papatayin. Alam nyo ba na ang lugar na ito ay pag-aari namin? Sakop namin ang lugar na to. Hindi ho namin alam. Maya-maya pa, may nagsalita at sinabing bitbitin ng mag-ama. Binitbit nga ng mga katutubo ang mag-ama at dinala sa kubo ni Apo Hinaro. Kausapin mo si Apo. Sumagot ka ng maayos. Magsabi ka ng totoo. Kaya niyan basahin ang isip mo. Apo? Sinong Apo? Ayun, yung nakatalikod. Ang nakita ni Ede, isang matandang nakatalikod na tadtad ng tato. Tapos may kung ano-anong nakasabit sa kanyang dibdib. Pagharap nito sa kanya, nakita niya yung kakaibang nakasabit sa dibdib nito na parabang kumikinang na ginto. Magandang araw po sa inyo. Ako ho si Ede. At siya po ang aking anak. Magandang araw po, Apo. Magandang araw sa inyong dalawa. Hindi na ako nagulat sa pagdating nyo. Inaasahan ko na ang pagdating nyo. Ito pang mga nakaraang linggo. Alam ko ang nangyayari sa'yo, Ede. Sinisingil ka na ng dati mong pinaglilingkuran. Hindi ba? Anong ibig niyong sabihin? Sa palagay ko, hindi ka pa makakasagot ng maayos sa ngayon. Buday, dalhin dito ang pagkain. Pakainin muna natin sila. Maraming salamat ho sa pagkain. Sige na, kumain na kayo. At meron tayong importanteng pag-uusapan. Pinakain muna sila. Pagkatapos kumain, binigyan ng bihisan. Tapos pinaliguan. Bandang gabi na nang makapag-usap sila ng maayos. Gulat na gulat noon si Apo Hinaro sa kanyang kwento. Lalong-lalo na
ng pangalanan ni Ede yung tumutugis sa kanila upang kunin ang sarili nilang buhay. Ano? Hindi ako makapaniwala, Ede, na siya ang matagal mong pinaglilingkuran. Por Diyos por Santo, hindi ka ba nag-iisip? Alam mo ba kung gaano kataas ang uri ng demonyo na yon? Wala ho talaga akong alam doon. Hindi ko naman po masisisi ang sarili ko. Nanggaling po ako sa buhay na mahirap. Hindi ko po talaga alam. Basta ang alam ko, naging masaya ko. Nakamit ko ang gusto ko at ibinibigay ko rin ang pangangailangan niya. Kaya lang sa lumipas na panahon, talagang wala na akong maialay sa kanya. Kaya't ang gusto niya, yung anak ko at asawa ko ang kukunin niya. Okay, ngayon, ano nangyari sa asawa mo? Iniwan mo ron sa simbahan? Ganon na nga ho. Habang sila'y nag-uusap, bigla na lamang humangin ng napakalakas. Tapos sa ilang iglap lang, nariyan na ang ulan. May kasama pang ang kulog at kidlat. Daddy, umuulan po yata. Oo nga. Huwag ka mag-alala, anak. Nandito naman tayo sa loob. Hindi tayo maaano. Ang Apo Hinaro ay natahimik ng mga oras na yon. Pagala-gala ang kanyang mga mata na animoy merong tinitignan. Apo Hinaro, ano hong nangyayari? Parang napakaseryoso po ng mukha nyo. Talagang seryoso? Alam mo ba? Ang ibig sabihin ng nangyayari sa labas, alam niyang nandito ka sa aking tahanan at hindi rin siya basta makakapasok dahil alam niya kung anong kaya kong gawin. Alam mo, sa totoo lang, natatakot ako sa mga susunod na mangyayari. Pero nandyan na yan. Obligasyon kong tumulong sa mga taong lumalapit sa akin. Ede, alam kong masama kang tao, pero lahat ng tao ay nagbabago. Huwag kang mag-alala, itataya ko ang buhay ko at nariyan din ang aking mga kasama na handa kayong protektahan. Talaga po? Patawad po kung lahat po kayo dito madadamay. Hindi ko po talaga maintindihan. Sa kabila ng kasamaan na ginawa ko sa mga nakaraan, meron palang mga ganitong magsasakripisyo ng buhay para sa amin. Ganon kami, Ede. Ganon kami. Sandali lang. Si Apo Hinaro ay biglang lumabas. Tapos, nadinig ni Ede na meron itong kausap sa labas. Nandito siya! At hindi mo siya makukuha ng basta-basta! Kung ganon, nakikipagtagisang ka ba sakin ng lakas? Wala namang problema doon. Ang sino mang darating ay aking pinapatay at karagdagan na pagkain. Tinatakot pa noon si Apo Hinaro kasi akala naman niya ang Apo ay mahina. Nung mga oras na yon, tinatago lang din niya ang sarili niyang lakas upang hindi ito basta maaral ng kanyang kalaban. Sumilip noon ang magdadi sa bintana. Tama nga ang kanilang nakita dahil yung humahabol sa kanila ay naroroon. Apo Hinaro, siya nga yan! Huwag niyo kaming ibibigay dyan, Apo. Parang awan niyo na po. Ede, isuko mo na sa akin ang buhay mo. Alam mo bang hanggang sa pagtulog ay kaya kitang kuhanin pag ginusto ko? Naintindihan mo yon? Alam mo kung anong kaya kong gawin. Hindi mo siya makukuha. Mahina ka rin eh. Kung kailang nandirito siya sa aking tahanan, saka mo sasabihin niyan, lumayas ka na rito. Kung ayaw mong tayo ang maglaban. Bigla yon nawala sa kanilang harapan at naisip na ni Apo Hinaro ang mga gagawin niyang hakbang. Alam niya kung ano ang kayang gawin ng mga ganong klase ng uri.
gagawa ito ng iba't ibang propaganda upang pare-parehas silang mapahamak. Kaya nitong kopyahin ang itsura ng bawat isa at kaya nitong ugain yung lupa na kinatutungtungan ng kani-kanilang tahanan. Magsiksihanda kayo. Heto na ang aking kinatatakutan. Nagkataon na merong isang tao na humingi sa atin ng tulong. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Magsiksihanda kayo sa mga susunod na mangyayari. Pero teka lang po, Apo Hinaro. Bakit di natin palisin ang tao yan? Bakit hayaan natin na yung sarili natin? Papahamak natin ng dahil sa makasalanang tao na yan? Palisin nyo rito yan, Apo. Ano? Mas mahal nyo ba siya kaysa sa aming mga kalahin nyo? Buday, hindi mo ko naiintindihan. Pero totoo yung sinasabi ko, Apo Hinaro, di ba? Di ba mga kasama? Siya nga naman po, Apo Hinaro. Ano bang kasalanan natin? Bakit kailangan nating madamay? Palasin nyo na ho sila kung mahal nyo kami. Manahimik kayong lahat! Ako ang pinakamatanda rito. Ako ang inyong apo. Ako ang masusunod. Sige, yung gustong umalis, umalis. Bahala kayo. Merong mga nag-alisan at merong nagpaiwan, pero mas maraming naniniwala na kaya itong lampasan ni Apo Hinaro. At yung mga naiwan, kasama doon si Buday dahil ayaw niyang iwan si Apo Hinaro at naniniwala siyang balang araw ang kakayanan ni Apo ay ipamamanas sa kanya. Buday, ikaw si Buday, di ba? Ako nga. Oh, wag ka magalit. Buday, alam kong isa ka sa tumututol kung bakit kami naririto. Pero Buday, nais ko lang ding magpasalamat sa iyo dahil hindi mo iniwan si Apo Hinaro. Wag kang magpasalamat sa akin. Alam mo, kung talagang masama ko, pinatay na kita. Kaya lang hindi. Alam namin ikaw ang magiging dahilan ng kapahamakan ng aming tribo. Pero hindi kami mamamatay tao eh. Kung gugustuhin lang namin, kayang-kaya namin kayong patayin. No, kung kunin kayo ng demonyo na yon, wala kaming problema dun. Total, masama ka naman, di ba? Yon ang kinukwento mo kay Apo Hinaro, di ba? Oh, Buday. Masama nga akong tao pero nagbago na ako. Kailan? Kung kailan kukunin ka na ng pinaglilingkuran mo? Nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli. Ngayon ang damay ka pa. Hoy, ano nang ang pangalan mo? Ha? Ede. Ede, wag mo isipin na porkit hindi ako sumama sa umalis, kinakampihan kita. Hindi ikaw ang ibig sabihin nang hindi ko pagalis. Hindi ikaw ang dahilan. Sige. Pasensya na. Pagtalikod ni Buday, mga 1 minuto lang yun, bigla itong bumabalik. Teka sandali, hindi pa tayo tapos mag-usap. Ede! Halika rito. Buday, bakit? Bakit meron kang hawak na bote? Kanina lang nag-uusap tayo, medyo matino ka pa. Ngayon, parang bangag na bangag ka na. Alam mo, meron lang akong gustong sabihin sa iyo eh. Si Buday ay ginaya pala ng kalaban. Yung hawak niyang bote ay kanyang binasag at akmang isasaksak niya ito kay Ede. Mabuti na lang at naunahan siya ng tunay na Buday. Nakita pala yun ni Buday na nung siya ay maglingid sa isang kubo, pumasok ang peking Buday at alam niya sa mga oras na yon na ang peking Buday ay papatayin si Ede at ang kanyang anak. At nang masaksak na ng tunay na Buday, yung peking Buday, bigla itong nawala. Maraming salamat, Buday. Nagawa ko lang kung ano ang utos sa amin ni Apo Hinaro. Masakit man sa akin na nandito ka, pero hindi rin naman ako makapapayag na merong mamamatay na tao dito sa aming tribo. Mag-iingat ka. Buday. Hindi lang yon
ang unang beses na ginamitan sila nito ng kung ano-anong klase ng panggagaya. Maging si Apo Hinaro ay ginaya nito. Masarap na ang pagkakatulog ng mga tao doon nang biglang si Apo Hinaro ay kumakatok sa tulugan ng mag-ama. Ano po yun, Apo? Gabing-gabi na. Aalis ho ba tayo? Meron ho ba tayong pupuntahan? Bumangon kayo dyan. Ito na ang tamang oras. Ho? Ano hong ibig niyong sabihin? Bilisan nyo. Doon tayo sa kubo ko. Sumama naman noon ng mag-ama dahil akala nila na ang kausap nila ay si Apo Hinaro. Kaya lang, bago sila pumasok sa kubo, nagbago yon ng anyo. Tumambad sa kanya yung tumutugis sa kanya at sinabing, "Mamamatay na kayong mag-ama." Nang gagawin na noon ang masama niyang balak sa mag-ama, bigla na lamang itong naagnas at para ba siyang mga baga na tinangay na lang ng hangin. Ano bang nangyayari? Hindi na namin alam kung sino ba talaga ang totoo. Sigaw ni Ede. Ede! Dito kayo! Dalian nyo! Wika ng tunay na Apo Hinaro na nung mga oras na yon ay pinagtatakahan din ni Ede. Halos ayaw na niyang magtiwala ng mga oras na yon. Maya-maya pa, para lang maniwala si Ede at ang kanyang anak na tunay na Apo Hinaro ang tumatawag sa kanila, merong 4 na katutubo ang lumapit sa kanila at sinabing pumunta na roon dahil yon ang pinakatunay. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya kayo nakukuha. 24 oras niya kayong binabantayan. Sa pakawari ko, talagang desidido siyang kunin kayo. At hindi lang kayo, maging kami rito. Humihingi po talaga ako ng kapatawaran kung bakit nang dahil sa amin, mapapahamak pa ang buong tribo nyo. Ayos lang yon. Yun ding mga oras na yon ay madaling nakatulog ang mag-ama. Tapos si Apo Hinaro naman ang pinunteriya mula sa panaginip. Nakita ni Apo Hinaro ang kanyang sarili na nasa kakaibang lugar. Ayon sa kwento, si Apo Hinaro ay napunta sa kaharian ng humahabol sa kanila. Hindi basta panaginip yun. Pakawari ni Apo Hinaro ay tunay na tunay ang nangyayari nung oras na yon. Hanggang sa sumikat na lang ang araw, ang pinagtatakahan ng karamihan kung bakit si Apo Hinaro ay hindi pa bumabangon. Magsigsitabi kayo! Layas dyan! Akong bahala! Wika ng asawa ng Apo. Hinawakan nito ang kanyang dibdib at noo at dito niya nakita na si Apo Hinaro ay pansamantalang nakikipaglaban sa panaginip at ang kanyang wisyo ay hindi pa nakakabalik. 10%! Hindi ito maaari. Hindi makaalis si Apo Hinaro sa lugar ng kalaban. Oh, hindi po namin yan naiintindihan. Hindi mo naiintindihan kasi wala kang alam, Ede. Ako si Buday. Mas marami akong alam sa'yo. Nang dahil sa'yo, baka mapano pa si Apo Hinaro. Napayuko na lang ang mag-ama nung oras na yon. Tamang sila ang dapat nasisihin. Ganun pa man, yung asawa ng Apo sinasabing huwag silang magalit sa mga oras na yon dahil hindi yon makapagbibigay ng kapayapaan sa kanilang isip at puso, lalong-lalo na hindi pa nakakabalik ang wisyo ni Apo Hinaro. Nagtulong-tulong sila sa pagdarasal. Nakatulong ito kaya't nakabalik ang wisyo ni Apo Hinaro. Apo, ayos lang ho ba kayo? Buday, ayos lang ako. Akala ko hindi na ako makakabalik. Nasaan ang mag-ama? Nandito po kami. Hindi po kami maalis. Apo Hinaro,
Alam na po namin ang nangyayari sa inyo. Sinisisi na ho nila kami nang akala nila hindi kayo makakabalik. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Hindi kayo dapat nasisihan. Pagkagising ni Apo Hinaro, nagkwento ito sa lahat ng kanyang mga katribo. Labis na nakakatakot yung kanyang pinuntahan. At ayon pa sa kwento, ayaw siyang palabasin. At higit sa lahat, hindi gumagana roon ang sarili nitong kakayanan. Ano pang gagawin natin ngayon, Hinaro? Kung ganon, wala na akong manang gawin. Kapag hindi ko kinaya ang sitwasyon, hihingi tayo ng tulong. Kanino ka naman hihingi ng tulong? Sa aking pagkakaalam, sa tagal nating nagsasama, wala nang mas lalakas pa sa'yo. Meron. Kailangan ko lang matulog. Kailangan ko lang. Muli na namang natulog noon si Apo Hinaro at sinabihan niya ang lahat ng mga tao roon na bantayan siya at huwag siyang iiwan dahil baka hindi na naman siya makabalik. Makalipas ang 2 oras, nagising si Apo Hinaro. Apo, ano hong nangyari? Teka, kala ko hihingi kayo ng tulong. Meron ho bang humihingi ng tulong nang natutulog? Manahimik ka, Buday! Isa akong apo. Marami akong kayang gawin. Kung sino man nangihingin ka ng tulong, kaya ko yun iparating sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Ito ang pinakamadaling paraan upang hindi masawatan ng kalaban. Hindi ba't kaya mong gawin yon sa pamamagitan ng pagtawag sa hangin? Alam ko. Pero nakikita yun ng kalaban. Naririnig. Kaya niya itong sawatain, harangin, para hindi makarating sa taong aking patutungkulan. Nagtataka noon si Apo Hinaro kung bakit walang sagot sa kanya yung tinatawagan niya na kanyang kapanalig na si Kanole. Hanggang sa isang gabi, nakatayo siya sa labas ng kanyang tahanan at pinagmamasdan ang bilog na buwan. Maya-maya pa, bigla na lamang may dumaan na napakalaking ibon. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Magandang gabi, Apo Hinaro. Kami ay naparito upang patayin ka. Ano? Ay gabunan. Naiisip mo ba kung nasaan ka ngayon? Hindi na importante sa amin yon, Hinaro. Ang importante sa amin, yung mapatay ka. Pasalamat ka nga't binibigyan ka pa namin ng babala. Kung yung mga mas matataas pa sa amin ang nautusan, wala nang sali-salita. Pakikinabangan nila agad yung mga makukunat mong laman. Huwag mong banakin. Hindi mo ko kaya. Oops! Pero ka bang pinagmamalaki? At sino yung tinawag mo sa panaginip? Hindi niya maririnig yun. Alam mo kung bakit? Kasi, naharang ng aming pinaglilingkuran yung panawagan mo mula sa panaginip. O baka naman, hindi ka pa naniniwala. Paano namin nalaman? Di ba? Anong sabi mo? Naharang! Oo, kaya nga't nandito kami. Ipinag-utos niya sa amin na patayin ka. Huwag ka mag-alala, hindi ito masakit. Alam din naman namin kung ano ang kaya mong gawin, oo. Pero nung kabataan mo pa yun hindi na ngayon. Humanda ka, Hinaro! Masyadong minaliit ng mga gabunan na nagdatingan si Apo Hinaro. Akala naman nila tuluyan nang nanghina ang pangangatawan ng matanda. Pero doon sila nagkamali. Dahil sa isa itong apo, marami siyang kayang gawin. Lalong-lalo na naroon sila sa sarili niyang pag-aari. Hindi man nun kumikilos ang apo, nang biglang, nang sugurin siya ng mga ito ay hinarang sila ng mga sanga ng baging. Nagulat na lamang ang mga gabunan kung bakit para bang may buhay ang mga baging na kumapit sa kanila at pinagbalibagan sila sa magkabilang puno. Ano gabunan? Kaya mo pa?
klase. Akala ko wala ka ng lakas. Yun ang sabi niya sa amin. Diyan ka nagkakamali. Tumanda lang ang katawan ko pero hindi ang aking kakayanan. Makakaalis na kayo. Alam ko kung sino ang inyong sinasambit. Pero hindi na importante sa akin yun. Hindi naman tayo magkakaaway mga kaibigang gabunan. Niloloko lang nila kayo. Kaya kung ako sa inyo, iwasan nyo na yan. Iwasan nyo. Maya-maya pa ang mga gabunan ay bigla na lamang nagsigsilayasan dahil hindi umubra ang pagpatay nila kay Apo Hinaro. Tatalikod na sana ito nang biglang hindi nakarating sa kung sino mang hinihingin mo ng tulong yang panawagan mo mula sa panaginip. Sa palagay mo, Hinaro, meron pa bang kapwa mo ang pwedeng tumapat sa akin? Wala na, Hinaro. Wala na. Sana nga nakarating sa kanila. At kung sakali mang nakarating yun sa kanila, humanda ka. Papatayin ka niya. Ganun ba? Aantayin ko ang mga araw na yun. Ang hindi alam ni Apo Hinaro, masamang nakikipag-usap doon ng ganong katagal. Kasi habang nakikipag-usap siya ng ganon, ito yung mga oras na sinasamantala nun, yung pag-uusal, nang sa ganon mas lalong manghina ang katawan ni Apo Hinaro at para ba siyang magiging kandila na lang na nauupos. Yon ang naramdaman ng Apo ng pag-alis ng kanyang kausap. Budaya! Budaya! Ano po yan, Apo? Budaya. Hindi ba't naipangako ko sa'yo na balang araw ipapasa ko sa'yo ang aking kakayanan? Ngayon, marami ka nang nasaksihan na aking mga laban at alam mo din kung gaano sila kalalakas. Ngayon tatanungin kita, Budaya. Sasaluhin mo pa ba ang aking kakayanan? Apo, sasaluhin ko po. Bakit po? Nag-aalangan po ba kayo? Buday, hindi naman. Alam mo ang kalagayan ko, hindi ako nagbibiro. Kailanman hindi nagbiro ang inyong Apo Hinaro. Hindi ko na kaya, Buday. Naisahan niya ako. Anong sabi mo? Naisahan ka ng kalaban? Oo. Naisahan niya ako. Nawala sa isip ko na hindi pwedeng makipag-usap sa kanya ng ganong katagal. Unti-unti niya akong sinisira. Pakawari ko'y para akong isang kandilang nauupos. Madaling nakatulog noon ang Apo Hinaro nang dahil sa panglalambot ng kanyang katawan. Ang mag-amang Ede ay hindi rin nakatulog dahil magdamag din silang nakabantay at inaabangan yung muling paggising ni Apo Hinaro. Ganon pa man kahit na parang nauupos ang matanda, ay nagawa pa rin nitong magpakawala ng panawagan. Kaya lang hindi talaga nakakarating kay Kanole, bagkos tumalbog ang panawagan kay Mensahero. Ano yun? Mama, may tubig. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Ewan ko! May narinig ako matanda. Sabi niya tulungan ko raw siya eh. Pangalan Araro. Anong Araro? Ewan ko. Basta sabi niya tinatawag niya akong Nole. Hindi naman ako si Bossing. Nako, masamang pangitain to. Kailangan kong pumunta kay Bossing. Ngayon din. Ano ngayon din? Uy, 2:00 pa lang. Kahit na, importante to. Ipaparating ko to sa boss ko. Hindi napigilan ng asawa ng mensahero na lumakad siya ng ganong oras. Humakbang ang mensahero at kinuha ang kanyang bisikleta. Bago sumikat ang araw, naroon na ang mensahero at inabutan niya si Kanole na nagtatanim ng pananim niya nung mga oras na yon. Ayon kasi sa kanya, magandang magtanim ng gulay bago man lang sumikat ang araw.
Bossing! Oh! Teka, galit ka ba? Hindi! Boss! Boss! May kilala ka bang matandang araro? Ano? Anong araro? Sabi niya siya daw si Araro eh. Teka nga, saan mo ba yun nakita? Sa panaginip! Alam mo ba, madaling araw pa ako umalis sa bahay para lang magpunta rito. Ha? Teka nga, sino bang sinasabi mo? Siya daw si Apo Araro. Sabi niya, tulungan mo raw siya. Ano? Si Apo Hinaro? Anong Hinaro? Araro nga yun sabi sa akin eh. Si Apo Hinaro yun. O tapos anong sabi? Sabi, hindi na raw niya kaya. Naupos daw siya na parang kandila. Meron daw siyang kalaban na nakakatakot. Boss, kawawa naman yung matanda. Kitang-kita ko ang daming taong kundi. Ang daming mga nakapaligid sa kanya. Parang inaantay na lang yung kamatayan niya, bossing. Ganun ba? Nakapagtataka naman yun. Paano nangyari yung kay Apo Hinaro? Apo yun eh. Mataas na uri ang tao na yun. At kung sino man ang gagawa sa kanya nun, natitiyak kong hindi ito basta kayang talunin na kung sino. Maraming salamat. Naniniwala ako na ako talaga ang tinatawag ni Apo Hinaro at hindi ikaw. Maaring may humaharang lang. Maasahan ka talaga. Pasensya na sa abala. Tignan mo itsura mo, takot na takot ka. Talagang takot na takot ako, boss. Isipin mo, napakadilim. Tapos may ganung boses, tapos boss, parang may sumusunod sa akin eh. Parang basta nakakatakot. Sumama ka kaya sa akin? Naku, ayoko dun. Paano pa ako eh. Boss, ganun na lang, puntahan mo kung sino man yan si Apo Araro. Apo Hinaro. Naintindihan mo? Oo. Bahala ka na dyan, boss, alis na ako. Hindi nagsayang ng oras si Kanole dahil sa pinarting sa kanya ng mensahero yun. Inisip niya kung saan na nga ba si Apo Hinaro hanggang sa kanyang nakumpirma na ito ay isang albularyong katutubo na taga Mindanao. Kinapunan ay naroon na siya. Una, hinarang siya ng napakadaming katutubo dahil nga hindi siya kilala. Saan ka pupunta? Ha? Ikaw yung kalaban ano? Gumagamit ka lang ng anyo ng iba. Wika ni Budaya. Hindi. Nandiyan ba si Apo Hinaro? Nandito siya. Anong kailangan mo sa kanya? Kung di ho ako nagkakamali, kayo po ang asawa ni Apo. Ako nga. Sino ka ba talaga? Pakisabi ho. Ako po yung kaibigan ni Apo Hinaro. Ako si Noli. Galing pa ho ako ng gitnang Luzon. Nakarating po sa akin ang kanyang panawagan sa pamamagitan ng aking mensahero. Ganun ba? Sandali lang. Hinaro, nariyan ang kaibigan mong taga-gitnang Luzon, si Noli. Papasukin niyo! Papasukin niyo! Kapanalig, ano nangyari sa'yo? Kapanalig, pakawari ko'y para akong kandilang nauupos. Ay maraming salamat naman at nakarating sa iyo ang aking panawagan kahit na ito'y sinasabotahe ng kalaban. Kapanalig, ang nakapagparating sa akin yan, yung aking mensahero. Kahit madaling araw, bumangon siya, nagpunta siya sa bahay. Ay, sino ba yan? Yung mensahero kong makulit. Yung pagkakarinig nga niya sa pangalan mo Apo Araro. Sabi ko, Hinaro. Maiba tayo. Alam mo naman kapanalig ang kaya kong gawin. Sa tanda kong ito ngayon lang ito nangyari sa akin. Oo nga. Ano ba nangyari? Yung nasa likod mo. Ha? Bakit? Anong meron sa mag-ama? Alam mo bang, sila ang dahilan kung bakit nagkaganito ako pero hindi ko sila sinisisi. Katulad mo at ng iyong maestro. Naging katwiran ko na rin importante at mahalaga sa akin ang bawat buhay ng tao. Brad, anong pangalan mo? Ede. Kaibigan, ako talaga ang dahilan kung bakit nangyari yun. Pero alam mo bang, pinagsisisihan ko na rin ang lahat ng ginawa ko. At hindi ko gustong ipahamak ang mga tao dito. Wala na kaming mapuntahan. Ayaw namang kaming paalisin ni Apo para sana hindi na sila madamay. Ganun ba?
Sige nga, ikwento mo nga sa akin kung bakit hinahabol ka ng kung sino man. Dito ay naikwento na ni Ede ang nangyari simula una hanggang sa huli. Hanggang sa sinabi na lang ni Kanole yung katagang, tao ka pa rin. Importante ang buhay. Hindi ka nagkamali ng pinuntahan, Ede. Tutulungan ka namin. Apoy Naro, mas lalo akong nagkakaroon ng lakas ng loob na makipaglaban sa kanya kung sino man siya. Hindi ko kayo pababayaan. Walang mamamatay, lahat kayo mabubuhay. Kung ganon, hindi siya basta kalaban. Dapat lang siyang patayin. Tatawag ako ng aking mga gabay. Sige. Alam mo kung kaparehas ko lang din ang gabay mo, hindi mangyayari sa akin ang mga bagay na ito. Alam mo, natawag ka ngang apo pero hindi kita tinatawanan ha. Natatawa lang ako kung bakit panong nagawa yun ni Ede. Nalin lang ka, Ede. Opo. Inaamin ko naman po ang aking kamalian. Alam niyo po, ang aking asawa ay naroroon sa simbahan na matay. Hindi ko nga ho alam kung pinalibing ba siya ng pare. Sino bang pwedeng utusan dito? Nandyan si Buday. Buday? Sino si Buday? Ako ho si Buday. Ano ho yon? Buday, pumunta ka ron sa simbahan kung saan namatay yung asawa ni Ede. Alamin mo kung anong nangyari sa asawa niya, kung naipalibing ba ng maayos. Ayoko nga. Sino ka ba? Para utusan ako. Buday, maghulos dili ka sa pinagsasasabi mo. Hindi mo kilala kung sino ang kaharap mo. Apo, sino ba kasi ito? Bakit ba parang napakataas ng respeto mo sa taong to? Talagang mataas. Kung gaano mo ko nire-respeto, dapat mas mataas ang respeto mo sa kanya dahil mas mataas siya kaysa sa akin. At siya lang naman ang magsasalba sa ating lahat dito. Naintindihan mo? Ha? Magsasalba? Imposible. Anong kayang gawin ng taong to? Tignan nyo naman yung itsura. Batang-bata. Anong batang-bata? Matanda na yan. Ano? Paano naging matanda yan? Buday, matanda na ako. Kapanahunan pa ng hapon nang ako ay ipanganak. Anong taon na ngayon? Ha? Pwede ba? Huwag mo nang pagtatanungin yung mga bagay na yan. Sumunod ka na lang, Buday. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Ayoko! Paano kung ako naman ang puntahan ng kalaban na yun? Di na paano ako, hindi nyo na ako nakita. Baka mamaya mabulok na lang ako kung saan. Hindi mangyayari yun. Dalhin mo ito. Ano to? San Benito? Mas malakas pa dyan yung mga gamit ko eh. Yung mga pinaniniwalaan naming mutya na nakukuha namin sa kagubatan. Dalhin mo yan. Makakatulong sa iyo yan, Buday. Sige na, puntahan mo kung ano bang nangyari sa asawa ni Ede. Kung sakaling pinalibing nila ito ng maayos. Wala naman sigurong masama eh. Magpaalam ka kay Pader. Kunin mo yung mga labi ng asawa ni Ede at dalhin mo rito. Ito lang ang pagkakataon para magkapiling na sila. Ede! Ano ho yun? Sigurado ka ba na yung ginawa mo pinagsisisihan mo na? Oho, labis kong pinagsisisihan ang mga nangyari na yun. Hindi na po ito mauulit, tulungan niyo lang po kami. Tama na yan! Kanole, bago mo harapin ang kalaban, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung ilang oras na lang ba ang itatagal ng aking sarili. Huwag ka mag-alala, meron tayong pangontrang usal sa binitawan niyang usal sa kanya. At huwag mo rin kakalimutan na po na meron akong dalang mutya ng halamang Javier. Para sa akin ba yan? Para sa ito. Kunin mo. Salamat. Salamat. Madaling ibinaon ng apo ang mutya ng halamang Javier sa kanyang katawan habang ito ay nakahiga. Kasabay nun ang pag-uusal ni Kanole at nang sa ganon, yung iniwan sa kanyang usal ng kalaban
ay masawata. Nako, mahaba pala ito. Sorry po, sinisipon tayo. Alam niyo naman yung panahon tsaka may bagyo. Sumingit nga lang po ako mag-record. So paano? I-upload natin to ngayon. Yung isa, hindi ko alam kung kaya mamaya o bukas na. Bali, yun po yung second part na last na rin po yun. Ang haba pala nito guys, so grabe. Sana ay abangan nyo po yung susunod na kwento na karugtong po nito. Maraming salamat po.